So now, after you have learned how to do the basics of twinning in Adobe Animate, so let's create another file. Okay, so now I will be teaching you guys how to create or rig a character. Okay, so ngayon we will be creating a demo, okay, on your next activity, which is a walk cycle. Okay, okay, here in a new file. Okay, let's create first a background for our character rig. Okay, so let's have siguro a sky and a platform. Then let's call this background. Then let's just lock it so hindi natin siya magagalaw. Okay, so dito I will also teach you how to create your own assets. Okay, so dito very basic lang. Let's just use shapes. Okay, so first let's grab our oval tool. Okay, punta tayo sa colors. Pili ako ng color siguro orange. Okay, so let's create another layer. Okay, so dito let's call this character. Then let's place our character. So let's try to add line art. So medyo pakapala natin siya. So yung stroke, pwede natin siyang ibaguhin dito sa properties. So let's create first our body. So let's say ito na yung pinakakatawan ng ating character. So let's say para siyang si Pac-Man. Okay, so ito yung ating character. So kung naalala natin, 'di ba, itong ating shape is pwede natin siyang ma-deform. Okay? So, kayo na lang bahala mag-design siguro ng inyong character. Pero for now, let's use this. Alright, so first, now that we have our base of our character, so we will be converting this into a symbol. Okay, so paano nga ba yun? So, let's press F8. Okay, click muna natin yung ating asset. Click F8, may lalabas na option dito. Okay, yung name ng ating symbol, gagawin natin siya let's say ball guy. Okay, tapos yung type nya, let's make it a graphic. Okay, and then let's click OK. Okay, so now isa na siyang symbol. Okay, so pwede tayong pumasok, diba? Naituro ko na to sa inyo. Pasok tayo sa ating character. Okay, dito naman sa loob ng ating character, dito na tayo magre-rig. Okay, so dito na natin idadagdag yung ating feet. Okay, so first, gawin natin ulit siyang symbol. Okay, so para ma-animate natin siya dito sa loob. So, let's just create another ball guy. Ball guy inside. Okay. So, dito, pwede natin i-rename. So, let's say body to. Okay. Alright, so now, let's start creating our legs. Okay, so, una natin gagawin, siguro is yung thighs. Okay. So, bali 3 assets yung gagawin natin. So, meron tayong thighs, meron din tayong shin, or yung calves, and then meron tayong feet. Okay, so tatlo yan. Sige, isa-isayin natin muna. So, let's add a layer, another layer. Let's call this the thighs. And then here, let's add another oval. So, dito pwede natin siyang palakihin. So, now, let's try to manipulate this. Pwede natin siyang baguhin para magmukha siyang thigh. Okay. So, siguro okay na to sa akin. Ayan. So, now, don't forget, guys, to always create a symbol. Okay, after you created your asset or your body part. So, dito, let's put thigh. Ayan. So, dito, pwede na natin siya ma-animate. So, next is our calf. So, let's add another layer. So, dito, gawin natin siyang calf.
let's add our oval. So, pwede na yan. So, pwede natin siya ulit i-manipulate para magmukha siyang calf. Okay. Siguro, okay na to. Alright, so lastly, let's add our foot. Okay, lagyan natin muna foot. Okay, let's just create. Okay, so don't forget to create this as a symbol. Okay, double click nyo lang siya, okay, para ma-select din yung stroke niya. Then this is the foot. Okay, so yung mga nagagawa nating symbols, okay, nandito siya sa library. Okay, so pwede natin to actually magamit ulit or i-drag lang natin siya. So for example, itong thighs, di ba? Pwede natin siyang ilagay ulit. Okay? And symbol na siya. Alright, so now, after na magawa na natin to lahat, okay? Symbol na siya lahat. So now, we will be arranging this pivot point. Okay? So, tawag dito is yung pivot niya or pivot. Okay? So, when you select your assets or body part, so let's click thighs. Okay, when you click Q, okay, when you transform, pwede nyo i-drag anywhere itong pivot point niya. So let's say yung ating pivot is over here. Okay, so bakit dyan natin siya nilagay? So para pag ni-rotate natin siya, okay, para siyang legs. Okay, dito yung pivot niya. So next natin is itong calf. Okay, so ilalagay natin siya dito sa may knees. Okay, so paano ba itsura niya? Ganyan. Okay? So kung paano yung normal way ng pag-move, okay, ng ating feet, ganoon natin siya i-rig. Okay? So ganyan. So ngayon, let's go to rigging. Okay, so mapapansin natin itong mga body parts natin is magkakahiwalay, 'di ba? So ang gagawin natin is pagko-connect-connectahin natin sila. So, paano ba yon? So, punta muna tayo dito sa ayan, show parenting view. Okay, so makikita natin dyan kung alin ba yung mga magkakakonekta. So, ngayon, wala pang mga connections. Okay? So, ang tawag kasi dito is yung parenting rigging. Okay, so meron tayong parent, meron din tayong child. Basically, yung child will follow the parent. Okay? So, dito sa example natin, di ba? Una, itong body should be the base of our feet. Okay? So, dapat itong tatlong to nakakonect siya dito sa body. Okay? So, unahin muna natin yung thighs na ginawa natin. So, yung thighs, okay? Makikita natin itong sa layer, kulay violet. Pwede natin tong i-drag actually. Okay? So, pwede natin i-drag or i-connect kung saan man natin siya gusto. So, ang i-connect natin is yung body. Okay? Ayan. So, meron na tayong parang line dito. Ibig sabihin, nakakonect na siya. So, pag ginalaw natin yung parent, okay? Tandaan ninyo, ito yung parent, ito yung child. Okay? So, para naman maalis natin yung parenting rig niya, pwede natin i-drag ulit, tapos ibalik lang natin dito sa thighs. Okay? So, mawawala siya. So, balik natin, di ba? Alamin muna natin kung alin yung child. Child natin is yung thighs. Ang parent niya na susundan is yung body. Okay? So, now, let's move the body. Okay? So, now, kasama na yung thighs. Okay? So, gawin din natin siya dito. Ang child natin will be the calf naman. Okay? And then, let's drag it to the thighs. Okay? So, try natin i-move ang body ulit. Ayan. So, kasama na siya. And lastly, yung foot, mapupunta siya sa calf. Okay? So, bali, magkakakonekta na yan sila. Okay? And then, retaining nila yung kanilang pivot. Okay? So, pwede na natin siyang galaw-galawin. Okay? So, ipopost na lang natin yung ating character rig. So, now, tanggalin muna natin yung parenting nitong ating body.
Okay, so we will actually duplicate itong ating legs. Okay, so ilalagay muna natin siya sa isang folder para mas kita natin. Okay, so folder, let's create a new. Then let's have this as the right leg. Okay, and then ilagay lang natin itong tatlong assets natin, which is yung foot, calf, and thighs dito sa folder. Okay, so we will now duplicate this folder. Okay, so right click nyo lang, duplicate layers. Okay, so dito meron na tayong extra copy no ating leg. Okay, so pag dinarag ko to, okay, dalawa na yung legs natin. So re-rename lang natin siya to left leg. Okay, so meron na tayong left and right leg. So bali itong left leg is ibababa natin siya sa right leg. Okay, so ganyan siya. Yan, so align lang natin muna. And then the body, ilalagay natin siya sa gitna. Okay, so gayahin nyo lang tong setup na to and we can actually proceed. Okay, extend lang natin tong frames natin. So F5. Okay, alright. Yan, so bago natin makalimutan guys, no, yung ating mga thighs is pwede natin din siyang i-parent dun sa ating body. Okay, so para connected yung dalawang thighs or dalawang legs natin. So connect lang natin siya dito. Okay, alright, so tingnan natin kung isa na siya. Ayan. Okay na. So now we could actually try to animate this. Okay, so this is already a working rig. So pwede natin siyang pagalawin ng ganito.